Magandang hapon mga kapatid na minamahal. Tayo po ay dumako muna sa isang panalangin. O aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, at lahat kami ay mayroong pagkatao, umiiral dahil lamang sa iyong soberanong pagkilos at mga pagtatakda. At salamat po dahil dinako nyo kami sa lugar na ito ngayon. Nagpapasalamat kami dahil hindi mo kami dinako sa ibang lugar kundi dito kung saan nandoon ang inyong presensya. Kaya ang panalangin namin ngayon ay hindi masayang ang inyong presensya. Makinig kami, mapakinggan namin at ma-apply ang inyong salita na inyong bibigay sa amin. At dalangin namin anumang aplikasyon nito. Ang makinabang ay kayo, unang-una sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. At pangalawa ay kalaguan at benepisyo para po sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan mo kami na makita ang Panginoong Jesucristo sa pangangaral ng isang mahina na katulad ng inyong lingkod. Dalangin namin ang kalakasan sa bawat isa sa amin, lalo na po sa inyong lingkod. Kaya lahat ng ito ay sinasamo namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Atin pong basahin yung ating text dito sa Acts chapter 10, verses 1 to 33. Acts chapter 10, 1 to 33. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people and prayed continually to God. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God came in and said to him, Cornelius. And he stared at him in terror and said, What is it, Lord? And he said to him, Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. And now, send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. He is lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea. When the angel who spoke to him had departed, he called two of his servants and a devout soldier from among those who attended him. And having related everything to them, he sent them to Joppa. The next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. And he became hungry and wanted something to eat. But while they were preparing it, he fell in a trance and saw the heavens open and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. But Peter said, By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. And the voice came to him again a second time, What God has made clean, do not call common. This happened 3 times, and the thing was taken up at once to heaven. Now, while Peter was inwardly perplexed as to what the vision that he had seen might mean, behold, the men who were sent by Cornelius, having made inquiry for Simon's house, stood at the gate and called out to ask whether Simon, who was called Peter, was lodging there. And while Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, Behold, 3 men are looking for you. Rise and go down and accompany them without hesitation, for I have sent them. And Peter went down to the men and said, I am the one who you are looking for. What is the reason for your coming? And they said, Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by the holy angel to send for you to come to his house and to hear what you have to say. So he invited them in to be his guest. The next day he arose and went away with them, and some of the brothers from Joppa accompanied him. And on the following day they entered Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. When Peter entered, Cornelius
met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, "Stand up, I too am a man." And as he talked with him, he went in and found many persons gathered. And he said to them, "You yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of other nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean. So when I was sent for, I came without objection. I asked then why you sent for me." And Cornelius said, 4 days ago, about this hour, I was praying in my house at the 9th hour, and behold, a man stood before me in bright clothing and said, "Cornelius, your prayers have been heard, and your alms have been remembered before God. Send therefore to Joppa and ask for Simon, who is called Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner by the sea. So I sent for you at once, and you have been kind enough to come. Now therefore we are all here in the presence of God to hear all that you have been commanded by the Lord." Alang binasa po natin ay bahagi ng section kung saan ipapakita ni Luke yung conversion ni Cornelius at ng kanyang mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga kamag-anak. At ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng narrative ng Acts. Kung hindi man ito ang pinakadakilang bahagi ng Acts, isa ito sa pinakadakilang bahagi dahil dito ipapakita ni Luke kung papaanong direktang darating sa isang hentil ang ebanghelyo at sa kanyang mga kamag-anakan. Dito darating ang ebanghelyo sa mga hentil. At least direkta dahil we know meron ng naligtas na Ethiopian eunuch pero hindi siya directly dahil walang, kumbaga dito talagang orchestrated by the Lord. Pinapakita it is been orchestrated by the Lord. It was guided and it was sealed by the Holy Spirit. Kung babasahin pa natin dito, parang nagkaroon sila ng second Pentecost dito, but this time hindi mga Jews kundi mga Gentiles. So this is in a sense, this is the pivotal moment or pivotal text ng Acts. At mula rito ilalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. Alam niyo, sa text na ito, nagsimula ang application ng Ephesians 2:11 to 15. Ang ganda ng Ephesians 2:11 to 15. After sinabi ni Pablo na may reconciliation tayo before God at sinabi doon dahil sa biyaya kayo naligtas, nagkaroon kayo ng reconciliation with God. Doon sa verses 11 to 15, pinakita nyo yung reconciliation of the long-standing enemies. The Jews and Gentiles have been incorporated into one body and so making peace together. Sinabi niya, "Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace." Papaano daw pinag-isa ng Diyos ang dating magkaalit? Yung law, yung dietary laws at yung iba pang mga law na nagiging distinction ng pagiging Hudyo at hindi pagiging Hudyo, kung wala silang ganitong mga batas, ay hindi kakabilang sa mga tao ng Diyos. Nandun yung distinction, inabolish daw ng Diyos itong ceremonial law at mga dietary laws. And we see here na yung vision ni Pedro, na yung nabasa natin na yung mga dating unclean para sa kanila, yung common
Sinabi dito yung common kasi, bakit tinawag na common? Kasi ang designation ng mga pagkain para sa mga Hudyo ay holy, which is yung mga inahain sa templo, and then yung mga clean, that is yung mga domestic animals that are pwedeng kainin ng mga Hudyo, and then the common or the profane. Ito yung lahat ng mga animals aside from those things that are not forbidden. Itong mga forbidden na ito yung mga kinakain ng mga Gentiles. That's why ayaw nilang makihalubilo sa mga Gentiles kasi meron defilement na mangyayari. Magkakaroon ng defilement. At sinabi ni Paul dun sa binasa natin sa Acts chapter 2, tinanggal na yon para magkaroon wala ng division, magkaroon ng isang one people of God, so making peace together. Kaya kung wala kang dugong Hudyo, ay dapat kang magpasalamat sa text na ito. Dito nagsimulang kumilos ang Diyos para directly na abutin ang katulad natin na dating hiwalay sa kanyang covenant. At hindi lang directly, at ito yung gusto kong i-emphasize, hindi lang directly kumilos ang Diyos, kundi actively na kumilos ang Diyos para mapangyari ang mission na ito. You can see here with the two vision for Cornelius and another vision for Peter, magkaibang lugar but orchestrated by God. Pareho yung vision na yon. Well, makikita natin dito na directly kumilos ang Diyos para abutin, mapangyari ang mission na ito. Nabasa natin na sa Caesarea ay may isang lalaki na nagngangalang Cornelius, isang centurion na devout man na natatakot sa Diyos, kasama ng kanyang buong sambahayan, nagbibigay ng limos sa mga kapuspalad ng mga Hudyo. That's why meron siya magandang pangalan. And the Jews are respecting itong tao na ito. Nananalangin siya sa Diyos. Kaya nga yung kanyang vision, it happened on the 3rd hour when the time na merong nananalangin ng mga Hudyo. So, devout man siya, laging nananalangin, and as he is praying, the vision came. At nagkaroon siya ng pangitain na isang anghel ng Diyos ang nagpakita sa kanya at kinomment siya sa kanyang mga panalangin. And then, after ng commendation, sinabi niya, dumating sa langit as a memorial yung mga panalangin at mga almsgiving mo. Well, inutusan siya ng anghel na magsugo ng tao sa Joppa para hanapin si Pedro at ibigay yung eksaktong address. So, ang directive ay nanggaling mismo sa Diyos. Hindi ito nanggaling kay Cornelius. Hindi naisip ni Cornelius. Maybe sinabi niya, okay na ako dito. I am a devout Jew or I'm a devout man. I respected the Jewish law. And then, hindi man ako circumcised, pero at least I know na merong iisang Diyos. I believe in isang Diyos na sinasamba ng mga Hudyo. Pero, sinabi ng angel, pumunta ka pa rin doon. There is something more that you need to hear from that man, Peter. Kaya nagpadala siya doon. So, kailangan magtagpo sila ni Pedro para mapangyari ang official na union ng Jews at Gentiles. Kumbaga parang dalawang representative ito. Si Pedro, representative of the Jewish Christians, mga tao ng Diyos na mga Hudyo, and then si Cornelius, representative of the Gentile na mako-convert at magiging Kristiyano. Kailangan magtagpo itong dalawa na ito. At ang ganda ng ginawa ng Diyos dito, pareho silang inayos yung kanilang appointment. Sa Joppa, para ihanda si Pedro sa pagdating ng mga ipinadalang tao ni Cornelius, napunta si Pedro sa isang estado na ang tawag ay trance. Ano yung trance? Ito ay yung sobrang pagkatulala na nawalan na ng malay sa paligid niya at ang nakita na lang is yung bagay na tinitingnan niya.
ito ay estado na ito ay madalas na dahil sa sobrang pagkamangha sa isang pangitain. Well, para maging simple lang, yung trance, it is another term for seeing a vision. Kumbaga, nakakita rin siya ng isang vision wherein parang nag-close ang paligid, nag-darken ang paligid at yun lang yung nakita ni Pedro. At sa vision na yon ay may isang four-cornered plate, parang tela na malapad na bumaba sa langit at nandoon yung lahat ng uri ng hayop dun sa parang tela na yon. Mga reptiles at mga ibon. So it contains all kinds of animals, both pure and profane food. And God commanded Peter to rise, kill, and eat. So you can imagine na puno yun ng iba't ibang mga hayop, including profane animals, at inutusan siya ng Panginoon na magkatay ka. Yung magkatay is, sa ibang translation, is you sacrifice. You slaughter to sacrifice. And then you eat. Bago ito. Bilang isang pious Jews na strict sa dietary laws ng Torah, natural na tatanggi si Pedro, ngunit sinabi ng Panginoon na huwag ituring na profane ang nilinis na ng Panginoon. And we know yung significance nito ay tumutukoy hindi lamang sa pagkain, kundi sa mga Gentiles na tinuturing ng mga Hudyo na mga profane because of their lifestyle, because of their dietary law, mga diet, kinakain nila kahit ano na hindi kinakain ng mga Hudyo. That's why they are profane people para sa mga Hudyo. With these two visions from the Lord, ay ipinapakita ni Luke na ang inclusion ng Gentiles ay hindi plano at gawa ni Pedro, na leader ng mga Jewish Christians. Hesitant nga siya dito, di ba? Parang ayaw niya. Sinabi niya, no, Lord. Tinawag niya pang Lord, pero ang sagot niya is a negative. Kumbaga, hindi po pwedeng mangyari, hindi po maaari, Panginoon. Parang contradiction. Tinawag mong Lord yung nagbigay ng directive, pero hindi mo sinunod. Pero ito ay pagpapakita lang, at gustong ipakita ni Luke dito na ang anumang nangyaring inclusion ng mga Gentiles, hindi pinlano ng tao. Ito ay pinlano ng Diyos. Ito ay plano at gawa ng Diyos. In other words, for the Jews and the Gentiles to meet together to form one body, God has sovereignly orchestrated the circumstance. May mga nangyayari dito na pinapakita ni Luke na napaka-passive ng dalawang ito. Sumusunod lamang sila sa directive ng iisang Diyos dahil ang Diyos na ito ay impartial and it demands na yung lahat ng mga taong susunod sa Kanya should be impartial also. They should be one and they should be desiring to be one. Kaya ang message natin is this: God in His divine plan orchestrates the inclusion of all His people, uniting them across every ethnic and cultural background as one family in His grace. Di ba lahat naman tayo dito, mga Gentiles tayo, pero in a sense, tayo ay iba't iba ang pinanggalingan. Iba-iba yung mga lahi natin. Meron siguro sa atin 90% or 10% may galing mga dugong banyaga. Tapos nandito tayo at pinagsama-sama tayo. Merong galing sa south, may galing sa north, at iba-iba yung mga pinanggalingan. But we are now one family because of the grace of God in Christ. At kaya nga, mahalaga ang mensaheng ito sa mga original na bumabasa ng sulat na ito. We know na ang sulat na ito ay in-address ni Luke kay Theophilus, na isang Gentile believer, di ba? Doon sa opening verses ng Acts, we saw that Theophilus being addressed by Luke as a receiver or recipient ng sulat na ito. At gusto ni Luke na bigyan siya ng account ng mga bagay na pinaniniwalaan niya para makasigurado si Theophilus doon sa kanyang newfound faith. And Theophilus needs this message para makasiguro siya sa bagong pananampalatayang pinanghahawakan niya ngayon.
And dahil dun sa pagsulat nito, dun sa dating nito, we know na ang oppression ang gagaling from both sides. From yung sa Roman Empire, merong oppression from the government, and then may oppression sa mga Judaizers. So, he might be in persecution sa mga panahon nito. Maaaring nakarating na rin sa kanya ang mga Judaizers na nagtuturo na kailangan niya maging proselyte. Kailangan niya din sumunod muna sa mga dietary laws ng mga Hudyo bago siya maligtas. It may be na yung trials and persecutions na nararanasan niya ay maaaring magbigay sa kanya ng agam-agam kung totoo nga bang included siya sa mga tao ng Diyos. Kung included ba talaga ako sa mga tao ng Diyos, bakit meron akong ganitong persecution? Ba't ang hirap mag-minister ngayon? Bakit ang nangyayari sa Jerusalem, nagkakaroon ng revival, pero bakit nung panahon ko na ngayon, sinusunog na yung biniblame na sa amin yung pagsunog ng Rome at kami ngayon tinutugis. So, ganun yung mga agam-agam. So, totoo kaya ito? Bakit kami parang pinababayaan ng Diyos? And Luke is saying here, yes, you are included. In fact, it is God Himself who made it happen. It is true also, not only kay Theophilus, it is true also sa bawat isa sa atin. God has orchestrated the circumstances that leads to your inclusion to the people of God. Not to mention yung daling ka dito. Pero yung conversion mo noong una pa lang, na-orchestrate na ang Diyos. Paano yung circumstances, ano yung mga problemang pinagdaanan mo, paano mo na-realize that you need a Savior. All those things have been orchestrated by God para dalin ka sa Kanya. Parang nangyari dito. At yung mga bagay na yon nagpapatunay that you are included sa tao ng Diyos. It's true also for us. Ginusto ng Diyos na makabilang ka sa Kanyang kawan at tayo ay magkaisa anuman ang grupo at lahi na pinanggalingan natin. It is our sovereign and good Lord that made us one family in His grace through Christ. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So, tanungin natin, how does God cause the union of His people? Siyempre, ang unang sagot dyan is because of what Christ has done for us. He died for us. He reconciled us. So, paano tayo nagkaroon ng union sa Panginoon? On our text, dalawang bagay ang makikita natin. Una, a religious person still needs to experience gospel conversion. And number two, a serious believer still needs to learn gospel communion. Sa text na ating binasa, parehong parang may kulang doon sa kay Cornelius at saka kay Peter na devout Jews na, pero bakit kailangan pang pumunta kay Peter? And then ito naman, devout follower of Christ, apostle ng Panginoon, still being hesitant siya na tanggapin ang tao ng Diyos. Kung wala yung gospel na maririnig ng isang unconverted, kahit na devout siya, kulang yun. Kulang yun para magkaroon ng union of one people. And then, kung saved naman ng isang tao, pero hindi niya maintindihan ng gospel communion, ang tingin pa rin niya sa mga tao, sa ilang mga tao mababa, walang union. So, itong dalawang bagay na ito ang makikita natin that are being represented dito. Paano ba pinag-isa ng Diyos ang dalawang tao na ito? Tingnan natin yung una. A religious person still needs to experience gospel conversion. Verses 1 to 8. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continually to God. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God come in and say to him, Cornelius.
And he stared at him in terror and said, "What is it, Lord?" And he said to him, "Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. And now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. He is lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea." When the angel who spoke to him had departed, he called two of his servants and a devout soldier from among those whom attended him. And having related everything to them, he sent them to Joppa. So Luke introduced Cornelius as a devout man who feared the Lord with all his household. At sa unang pagbasa nito, parang akalain natin na mananampalataya na itong si Cornelius. At may mga scholars na nagsasabing ganun nga. Ang sabi ng ilan, hindi conversion ang kailangan niya, kundi transition from Old Testament understanding to New Covenant perspective. So parang may transition lang na kailangan mangyari, pero mananampalataya na itong si Cornelius. Pero yung word na God-fearer, hindi po ito automatic na ibig sabihin ay mananampalataya na. Ito ay itinatawag sa mga Gentiles na sumasang-ayon sa paniniwala ng Judaism sa isang Diyos, merong monotheism belief sila, at sumusunod sa Ten Commandments, pero hindi nagsasubmit sa circumcision at sa mga dietary laws ng Israel. So, hindi sila proselyte, pero mga adherents of the Jewish faith. So, not necessarily mananampalataya ito. Kumbaga, parang ano lang sila, supportive. At saka nag-a-adhere. Siguro nagpupunta sila sa mga synagogue, pumupunta sila sa templo, pero still, hindi sila nakakapunta doon sa court for the Jews, nandun pa rin sila sa court for the Gentiles. So, hindi pa rin siya mananampalataya. And then, nagbigay din si Cornelius ng limos at palaging nananalangin. And then, sa vision na nakita niya, sinabi ng anghel ng Diyos na nakarating sa Diyos ang kanyang mga panalangin bilang isang memorial offering. It seems na prayer ito ng isang ligtas kasi pinakinggan ng Diyos yung prayers niya. So we can infer here na talagang mananampalataya siya, pinakinggan ng Diyos yung prayer. Pero alam niyo, nung ikwento ni Pedro ang pangyayaring ito sa Jerusalem, doon sa chapter 11, sinabi niyang yung vision ay para utusang hanapin at papuntahin si Pedro para sabihin ng ebanghelyo na magliligtas sa kanya. Let's read doon sa chapter 11, verse 13 and 14. Nung ikinuwento niya ngayon yung nangyari. Kinuwento niya anong nangyari kay Cornelius, papaano dumating ang banal na spirito even to the Gentiles. Sinabi niya sa verses 13 and 14 ng chapter 11, "And he told us how he had seen the angel stand in his house and say, 'Send to Joppa and bring Simon who is called Peter. He will declare to you a message by which you will be saved and all your household.'" So, ibig sabihin, dito palang maliligtas si Cornelius kapag nagpunta na si Pedro, nasundo niya na si Pedro at nag-preach na siya ng gospel. So, maliwanag dito na itong vision pa lang na ito, hindi ito nagligtas kay Cornelius. And we praise God to that, na hindi naliligtas ang tao by mere yung mga ganong mga vision. Ang genuineness ng isang kaligtasan is when that person see the Lord Jesus Christ, when he hear the gospel. So naligtas pa lang si Cornelius kapag dumating na si Pedro at nangaral. So though siya ay religious na tao, hindi pa siya ligtas. Pero sinagot ng Diyos ang panalangin niya sa pamamagitan ng pagpo-provide ng paraan para marinig ang ebanghelyo. So yung sagot pala ng Diyos sa panalangin niya is yung sagot ng Diyos para siya magkaroon ng tunay na kaligtasan. So it is not because of his being a devoted Jewish practitioner, hindi lang dahil siya ay naglilimos, kaya siya sinagot ng Diyos. It is His mercy and grace na kumilos ang Diyos para
at least yung mga ginagawa niya magkaroon ng kasaysayan, ng kabuluhan. Hindi siya naligtas sa encounter niya sa anghel ng Diyos. Kailangan pa rin niyang marinig ang gospel. So anong pinupunto ng text natin? Those who seek God have hope to meet Him. They only need to hear and embrace the gospel to truly encounter Him. Silang naghahanap sa Diyos ay may pag-asang matagpuan ang Diyos. Kailangan lang nilang marinig at yakapin ang ebanghelyo para tunay na makatagpo siya. And we know from the scriptures that we on our fallen nature cannot come or seek God. Diba? Romans 3:10. There is none righteous, none, kahit isa wala. And there is none that seek after God. In fact, hindi natin gugustuhin na hanapin siya sa tamang paraan. Pero sovereign ang Panginoon at katulad ng pangyayari kay Cornelius, God in His grace can make a person seek Him. Ano ibig sabihin nito? Yung pag-seek niya sa Panginoon, hindi ito prompting ng kanyang sariling disposisyon. Ito ay biyaya ng Diyos ay binigay sa kanya na mag-seek siya sa Panginoon. At in order na mangyari ang mga pangyayaring ito, ang mga desisyon, mga desisyon sa buhay natin ay dinadala tayo ng Panginoon dun sa kaligtasan. Kumbaga, ang Diyos ino-orchestrate niya, pinaplano niya lahat, pati yung mga decision mo sa buhay para mapunta ka sa isang place wherein hahanapin mo ang Diyos. This is what is happening here kay Cornelius. At kahit na hindi natin kaya, inuutosan tayo ng Diyos, di ba? Wala tayong abilidad. And we don't want. Pero still, God is ordering or commanding every one of us, nung hindi pa tayo mananampalataya, sa kanyang salita, kinocommand niya tayo na hanapin natin siya. Di ba? Sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Who can do that? Walang natural person na kayang gawin na hanapin ang Diyos with all his heart unless kikilusin siya ng Diyos. Just like Cornelius here. And then Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Nagkalat ang mga ganitong invitation. Kahit na alam ng Diyos, wala ang taong patay sa kasalanan, he cannot respond and seek the Lord with all his heart. Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must first believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, nandun mayroon tayong responsibilidad na hanapin ang Diyos. Kaya kung mayroon man dito na katulad ni Cornelius, you know na wala ka pa kay Kristo, pero pabalik-balik ka pa rin dito, marahil anak ka ng miyembro, marahil ikaw ay kapatid ng miyembro dito, marahil ikaw ay kaanak, tatay, magulang ka ng mga miyembro dito, hindi walang saysay ang pag-awit at pananalangin mo kasama ng mga miyembro ng iglesyang ito. Wag mong isipin na walang kabuluhan kasi hindi naman ako miyembro ng iglesyang ito. At lalong hindi walang saysay ang maupo ka at pakinggan ang pangangaral sa pulpitong ito dahil mabiyaya ang Diyos. Hanapin mo siya at pakinggan mo ang ebanghelyo. Maaaring ngayon or mamaya ay bibisitahin ka ng biyaya ng Diyos. Katulad ni Cornelius, a devout man, palaging pumupunta sa templo, sa mga synagogue para makinig ng salita ng Diyos. Nagbibigay ng limos, nagiging benevolent, nakikiparticipate sa gawain ng iglesia. Siya rin ay nananalangin kasama ng mga banal. Pero hindi na sayang yon dahil sa pagiging mabiyaya ng Diyos. Kaya ganun din, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ang panawagan sa iyo, magpatuloy ka sa ginagawa mong pagpunta dito. And earnestly seek God dahil mabiyaya siya.
Sino mang hahanap sa kanya ng totoong paghanap, hindi niya, di ba sabi nun, I will never cast out. He that comes to me will in no wise be cast out. I will in no wise cast out. Hindi ka malayo sa kaharian. Kung ikaw nandito palagi, yes, you are not yet in the kingdom, pero hindi ka malayo sa kaharian. Napakalapit mo sa kaharian ng Diyos. Hanapin mo lang at sampalatayanan si Kristo. Just like those creeping animals na nakita ni Pedro doon sa susunod nating point, maybe you are crippling. Pagapang kang pumapasok sa kaharian ng Diyos. Pagapang mong hinahanap, hindi mo kayang pumasok pero gumagapang ka. Huwag mong ihinto sapagkat mabiyaya ang Diyos. Darating yung time, makakapasok ka dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya, I want to challenge every one of us, hindi lang yung mga attender natin, but also lahat tayo. Go beyond our religiosity by seeking God through the gospel of the Lord Jesus Christ. Go beyond yung pagiging religious mo. Sa pamamagitan ng ano man ang gagawin mo, hanapin mo yung gospel. Ito yung maging driving point mo. Hindi ka magkaroon ng dead orthodoxy, kundi hanapin mo mismo yung gospel ng Panginoong Jesucristo at ito yung maging driving force mo para gampanan ang anumang bagay, hindi mere religiosity. Lagpasan natin yung pagiging relihiyoso lang sa pamamagitan ng paghahanap sa Diyos, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Wala sana sa atin yung panlabas lang ang approach sa mga bagay ng Diyos at mga ginagawa dito sa iglesia, outwardly lang. At wala sana sa atin yung walang genuine faith at walang spiritual transformation na nangyayari sa buhay. Pwedeng mangyari sa atin to na in this moment, hindi ka nagpapakita ng genuine na pananampalataya. Maybe wavering yung pananampalataya mo ngayon. At yung mga ginagawa mo ngayon is outward na lang. You just go with the flow. Walang spiritual transformation at na nangyayari sa buhay mo. Nawa ang ating mga paglilingkod, ang ating mga pagsamba, ang ating mga pag-aawitan at pakikitungo sa iba ay tunay na nagmumula sa puso. Hindi lang ito yung pawang religiosity lamang na sabi nga sa Biblia, sa New Testament, it is just a form of godliness pero walang buhay. It is indeed a tragedy sa isang mananampalataya na meron ka lamang godliness, pero forma lang ng godliness. At this moment, at least, alam natin, mananampalataya tayo, pero yung ginagawa mo ngayon, forma lang ng godliness. Walang puso, puro panlabas lamang. Ang solusyon ay hanapin natin ang mukha ng Panginoon sa pamamagitan ng gospel. May all our efforts be done in response to the goodness of God to us in Christ. Doon magkakaroon ng buhay. Doon magkakaroon ng puso. You need to hear yung gospel para yung gospel parang fuel na magtutulak sa'yo. Diba? Kasi kung wala yung magtutulak na gospel na yon, you need to push yourself. Ang hirap nun. Parang sasakyan na dapat nandun ka, nagmamaneho ka, tatapakan mo lang yung gas, aandar ka na, pero walang gas na magtutulak, ikaw mismo magtutulak sa sasakyan. Ang hirap nun. And kung wala ang gospel na magtutulak sa'yo, all you have to do is to push yourself. Apakahirap na gawain. Kaya nawa yung mga means of grace na ginagawa natin, ay nawa gawin natin ito because of the grace that was already given us. Diba? May blessing. Kasi means of grace. Ito mga pakikinig natin ng salita ng Diyos, may grace yan na ibibigay sa atin through this means, pero sana hindi lang yung makukuha nating grace through this means ang tinitingnan natin, hindi yung reward, hindi yung byproduct ng doing of it,
kundi yung ano ba yung nagtutulak sa atin, bakit natin ginagawa ito. It is because of what the Lord has done to us. Cornelius, he still needed to hear the gospel para itong mga ginagawa niyang ito magkaroon ng kasaysayan. Ikaw din, kahit mananampalataya ka, mawawalan ng kasaysayan o walang halaga itong mga ginagawa mong ito kung hindi ito prompted by the heart, purified and pushed by the gospel. Bilang mga makasalanan, ay napaka-prone natin na maging cold at dry and heartless yung ating mga ginagawa para sa Diyos. Maaring we are just going through the motion. Madaling nawawala yung galak at excitement sa paglilingkod at pag-church. Alam niyo, mabiyaya ang Diyos. Kaya hanapin natin siyang muli. Dumating ang Holy Spirit sa Pentecost. Remember this. Nung dumating ang Holy Spirit sa Pentecost, hindi dumating ito nang walang ginagawa ang mga apostol. What are they doing? They are praying. They are breaking bread. They are waiting for the work of the Holy Spirit. At nang dumating ang Holy Spirit sa Caesarea, habang ito ay nangyari, itong text natin, nangyari habang hinihintay ni Cornelius ang mensahe ng Diyos. So seek and wait for God. Ask Him to forgive your coldness and give you life again. Hanapin natin, huwag kang maging passive. Hanapin natin ang Diyos. And number 2, a serious believer still needs to learn gospel communion. Sa verses 9 to 15, ito naman yung vision for Peter. The next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about 6th hour to pray. And he became hungry and wanted something to eat. But while they were preparing it, he fell into a trance and saw the heavens open and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. But Peter said, By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. And the voice came to him again a second time, What God has made clean, do not call common. This happened 3 times, and the thing was taken up at once to heaven. Alam niyo, napaka-interesting ito. Bago ko bigay yung ating observation. Alam niyo ba, nangyari ito sa Joppa? The very place na tinawag ng Diyos at nakarinig ng parehong vision si Jonah. Pero anong ginawa ni Jonah? Pumunta ba siya sa Nineveh? Hindi. Pumunta siya sa other side. At hinihintay ngayon, pinapakita ni Luke ngayon, itong si Pedro, magiging hesitant siya sa una, pero ang tanong is, yung mga bumabasa na to, iniisip nila, ano kayang gagawin ni Pedro? Gagawin kaya nila ni Pedro yung ginawa ni Jonah? Pero even though hesitant si Pedro dito, tinulungan siya ng Panginoon na maunawaan, this is not about food only. This is about profane people indeed, but being cleansed by God, and He need to accept them as clean. So, to ready Peter for the request, he too had a vision from God. He fell into a trance. Ito nga yung binanggit natin na yung another term for seeing a vision. May isang tila malapad na kumot ang bumababa mula sa langit na naglalaman ng lahat ng uri ng hayop na may 4 na paa, mga gumagapang at mga ibon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Arise, kill and eat. At dahil lahat ng uri ng hayop ang nandoroon, ay obviously nandoon din ang mga profane na mga hayop. At bilang isang devout Jew, ay sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon. Kasi hindi pa siya kumain ng profane na hayop na pinagbabawal ng Diyos sa Old Testament under the dietary law. Kumbaga, understandably, hindi talaga, bago ito kay Pedro. At naiintindihan ng Diyos bakit ganun yung sagot ni Pedro sa kanya. Hindi pwedeng mangyari. He's a devout Jew. Hindi mangyayari nakakain siya ng unclean na animal. Para sa Hudyo,
Yung sinabi ko na may tatlong classification ng pagkain, yung holy, at yung mga pure, at yung mga domestic animals. Ito yung mga domestic animals sa lupain na pwede nilang kainin. And then yung pangatlo, yung mga profane or mga common, ito yung lahat ng hayop na ipinagbabawal ng Diyos na kinakain naman ng mga Gentiles. Kaya sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, I have not eaten anything that is common or unclean. At sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tawaging unclean ang mga nilinis ko na. 3 beses na bumaba ang telang ito at inalok kay Pedro hanggang sa bumalik sa langit. So doon pa lang sa vision na yon, yung tinawag niyang profane, tinanggap sa langit. You see, parang sinasabi ng Panginoon dito, it is meant to be in heaven. Those things that you are calling unclean, papunta siya sa langit. Hindi maintindihan ni Pedro ang kahulugan nito, ngunit nagbigay ang Holy Spirit ng hint nung sinabi niyang may 3 taong naghahanap sa kanya. Sinabi ng Panginoon sa kanya, bumaba ka at samahan mo sila. Sa English, accompany them without hesitation. Sa Greek word, ang literal translation ng hesitation, hindi yung wag kang mag-atubili, kundi making no distinction. Make no distinction. Jews, mga Gentiles sila indeed, but don't make distinction, you accompany them. And then eventually, naintindihan niya na ang ibig sabihin ng pangitain ay huwag niyang tawaging marumi ang mga Gentiles sapagat sila'y lilinisin na ng Diyos at this moment. May paglilinis na mangyayari. So in other words, para mapangyari ang pagkakaisa ng Hudyo at Gentile ay kailangang ma-reform ang thinking ni Pedro towards the Gentiles. And this is the point. God works to unite His people by taking away any prejudice against each other. Hindi mawawala, hindi magkakaisa ang tao ng Diyos kung meron sa atin ang tinitingnan mas mataas siya kaysa sa kapatid niya, mababa ito kaysa sa kanya. At least ako, hindi ako ganun ka-devout na tao, pero at least hindi ako katulad niya. Nakapatid ko pero nagkakasala. Walang ganun. Walang ganon dapat na mananampalataya upang magkaroon ng unity sa tao ng Diyos. Alam niyo, mas matindi yung change na nangyari kay Pedro dito kaysa sa conversion ni Cornelius. Kung titingnan natin, mas matindi yung change na nangyari dito. Si Cornelius na-convert siya, and that is a good thing, pero yung change na nangyari kay Pedro kakaiba kasi matindi ang pag-iwas ng mga Hudyo sa mga Gentiles. Kasi nga kinakain nila yung mga ipinagbabawal ng Diyos sa Deuteronomy. Kaya hindi pumapasok at hindi kumakain kasama ng mga Gentiles ang isang Hudyo dahil ang thinking nila, mahahawaan sila ng uncleanness, yung defilement na meron ng mga Gentiles. That's why makakita lang sila ng Gentiles, hindi lang ang tingin nila ay uncircumcised. Hindi lang ganon. Ang tingin talaga sa kanila, marumi. Because of their diet na alam ng mga Hudyo, pinagbabawal ng Diyos. Hindi pa kasama dito yung mga kasalanan na ginagawa ng mga Gentiles na nakikita ng mga Hudyo. Kaya nga sa chapter 11, ay kailangang ipaliwanag ng maayos ni Pedro yung pangyayaring ito. Kailangan ipaliwanag niyang mabuti. And then sa chapter 15, uulitin niya ulit, tinanggap ng Diyos sa mga Gentiles. Kailangan niyang i-defend. You see, apakahirap ng sitwasyon ni Pedro ngayon. Kaya nga nagsama siya ng nung pumunta siya kila Cornelius, nagsama siya ng mga witnesses, mga brothers. Kasi ang hirap ng gagampanan niya dito, ipagtatanggol niya yung gawa ng Diyos dito para maintindihan ng mga Jews na these Gentiles have received also the Holy Spirit. Matindi yung nangyari dito. Ang nangyari, transformation ng belief ni Pedro towards the Gentiles. These people have been included and have been accepted by God. At sasabihin niya, who are we? Para i-reject ang mga taong ito, gayong ang Diyos mismo nagbigay ng seal. The Holy Spirit have descended also to the Gentiles. At sa chapter 15, ipapaliwanag niyang muli ito kasi hindi biro ang tanggapin sa iglesia ang isang hentil.
Hanggang ngayon, may segregation pa rin, or hanggang sa panahon natin, may segregation pa rin ng courts for the Gentiles and for the Jews. Hindi sila nagsasama. Kaya kailangan niyang ipaliwanag ng mabuti ito. But Peter learned to embrace them. Pinatuloy niya sila sa bahay ni Simon na tanner, at kinabukasan, sumama siya sa kanila papunta sa bahay ni Cornelius. You see, mga kapatid, hindi lang si Cornelius ang tinutukoy dito na malinis na, kundi ikaw at ako din. Nilinis na tayo. Tayong lahat na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan, nakilala si Kristo, have been cleansed by God. Wala na sa atin ang mas marumi kaysa sa iba. Lahat tayo malinis. Nang si Kristo ay mamatay sa krus, nilinis niya ang ating mga kasalanan. In-apply niya ito nung tayo'y naligtas. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, in-apply niya sa atin. No, in-apply ng banal na Espiritu sa atin nung tayo manampalataya kay Kristo, and we are indeed cleansed by the blood of Christ. We are now in equal standing before God and before each other. Magkakapareho na tayo pagdating sa cleanliness. Lahat tayo tinatanggap ng Diyos. Walang second class na mananampalataya ngayon. Lahat tayo equal na mahalaga. Ayun ang mensahe ng Diyos dito kay Pedro. You need to learn this in order to unite a people na dating magkaaway. Para magkasundo sila, you need to reform your thinking. Huwag mo silang isiping mababa. Huwag mo silang isiping marumi. Isipin mo silang tinanggap, nilinis na ng Diyos katulad mo. Kaya ang challenge sa atin, eliminate every trace of low esteem for any member of the body of Christ. Tanggalin mo ang anumang bahid ng mababang pagtingin sa sinumang miyembro ng katawan ni Kristo. Let us foster a spirit of honoring each other, thinking of other person more better than yourself. Hindi sila mas mababa kaysa sa iyo. Respect each other. Give him the right, yung equal right. Wala sana dito yung sopla agad. Alam mo yung sopla, yung meron palang suggestion pero inaano agad. Kasi siguro ang thinking natin, this person has nothing to contribute. Yung thought niya, yung wisdom niya, hindi natin pwedeng sandalan. Walang ganon. Pakikinggan natin lahat. We respect each other. Lahat sana wala sana sa atin dito yung pinagtatawanan or binabaliwala sa kalagitnaan natin. At wala sanang miyembro dito ang hindi pasok or hindi welcome sa circle of friends mo. Wala sana sa atin yung this person doesn't belong dito sa aking circle of friends. Sana lahat tanggap mo at magkaroon sana tayo ng unity at mutual encouragement sa iglesyang ito. Meron kang respect, meron kang mutual encouragement. If you see someone needing encouragement, huwag mo na hayaan yung iba pa ang mag-encourage sa kanya. Ikaw mismo ang mag-encourage sa kanya. And you who are spiritual, don't think of yourself na parang spiritual at sasabihin mong mababa yung mga nagkakasala, mababa sa'yo. Dahil pareho lang kayo na prone na mahulog doon. So, in reverence and in respect, you restore someone na nagkakasala. Huwag mong isipin, itong tao na ito, sakit ng ulo. Itong tao na ito, nagkasala na naman siya. Itong tao na ito, wala nang pag-asa. Itong tao na ito, gagawa na naman ng ganito. Kailangan kong mag-ingat sa kanya. No. Bigyan mo ng pagkakataon. Bigyan mo ng gospel communion. Magkaroon ka ng gospel communion dun sa tao na yon. Maybe ang kailangan niya lang is lapitan mo. Ang kailangan lang is guidance from you. You think you are spiritual? Huwag mo siyang iwasan. Puntahan mo siya. And you try to restore that person. I'm not saying dun sa mga na-discipline ng excommunication. They are given already to Satan para ma-destroy ang flesh, para magbalik siya dito sa kalooban ng Panginoon. Pero kung meron man sa atin,
nag-i-struggle sa pananampalataya, what will you do? Pababayaan mo na lang? Sana tayong lahat magtulungan. Abutin yung tao na yon at i-restore siya. At napakaganda ng gagawin ng Panginoon. Mararanasan na naman natin yung gospel reconciliation, gospel forgiveness. At mararanasan na naman natin yung picture, paano tayo tinanggap ng Panginoon, di ba? We are like this creeping thing, yung sinabi ko kanina. Pausad-usad lamang, pumapasok sa kaharian ng Diyos. Pero because of Christ, nakarating tayo sa loob. Nakapasok tayo sa kingdom ng Panginoon. And what are you thinking of yourself now? Mas mahalaga kaysa sa iba? Pareho lang tayong uod. Pareho lang tayong creeping thing. Pero nagkaroon ng kasaysayan at halaga dahil kay Jesucristo. So, you think of others na katulad nun, na tayong lahat ay equal at tayo magkaroon ng pagkakaisa sa body ni Kristo. So, as a conclusion, our God shows no partiality and He calls upon His servant to embody the same impartiality in their actions and judgments. Tayo manalangin. Lord, we are grateful sa mensaheng ito. Salamat na bumaba ang inorchestrate mo dito ang pangyayaring ito ng isang hentil ay isang grupo ng mga hentil ay nagsimulang ma-incorporate sa inyong katawan. At kami yon. We are being represented here. Thank you for your providence, your sovereignty. Thank you for your being impartial. And forgive us on the moments that we are being partial at meron kaming prejudice against each other or someone na mas mababa sa amin, at least sa aming estimation. But on your estimation, we are equal in Christ. We are in equal footing because of Christ. Kaya tulungan mo kami to respect each other. Kung papaanong binigay mo sa amin yung respect, yung estado, yung right to be your children, at benepisyarya ng mga pagpapala ng Ebanghelyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nagagalit kami sa aming kapatid dahil may nagagawa silang kasalanan na hindi namin ina-address na maayos. Nawa, i-address namin ito hindi ng pagtingin sa kanila na mas mababa sa amin, kundi iayos namin ito na isipin that they are not acting like the children of God, a child of God. Kaya we want to reach them and we want them to be on the fellowship again. Lord, help us to apply this truth sa amin. At nawa, maluwalhati ka on whatever outcome this preaching may produce. Salamat po at maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.